Magandang hapon, Congressman Tiangco. Yes, good afternoon. Ang unang tanong po namin kayo po ba ay nasa bahay, nasa Luneta, nasa EDSA? Kasama po ba kayo sa mga kilos protesta ngayong araw na ito? Hindi po ako kasama sa mga rallies today. But are you closely monitoring po the situation? Hindi pa. I'm enjoying family lunch with my family. Okay. Well, just to give you an idea, no, Congressman Tiangco, based on yung mga reports po namin, so meron na pong mga nagtitipon-tipon, nag-umpisa na po yung marcha, papunta po sa People Power Monument, kanina umaga, marami rin ang nasa Luneta. Iba-iba po kasi yung panawagan, pero yung talagang common theme is ito po ay isang protesta kontra katiwalian. At ang sinasabi po nila, gusto nilang papanagutin yung mga dapat managot. Kayo po, nasa House of Representatives po kayo at meron po kayong kapangyarihan, kumbaga, no, halimbawa sa Blue Ribbon Committee pa lamang, no, or different committees in the House na papanagutin ng sino man dapat managot. So ano pong tugon nyo dito sa mga panawagang ito? Yes, I totally agree na dapat managot lahat ng dapat managot. Kasi hindi naman dapat ito nangyayari sa ating gobyerno na yung mga pondo na inaalaan para sa mga proyekto na kailangan ng ating mga kababayan ay napupunta lang sa corruption, di ba? Kaya nga ako unang-una nagsiwalat ng mga yan, di ba? So ako'y natutuwa na meron ng ICI ngayon at talagang dapat panagutin yung mga dapat managot doon sa katiwalaan na yan. Hindi lang yung contractor, hindi lang yung DPWH, hindi lang kung sino-sino, pero dapat hanggang doon sa lawmaker ay dapat managot. Tiwala po ba kayo, Congressman Tiangco, na ito nga po, under the new House Speakership or the new leadership ng Kamara, magagawa po ito ng ating mga kongresista? I think the first step na yung kinancel yung travel clearance ni Congressman Saldico is a first good step, no? Tapos, pag hindi pa siya umuwi, then gagawin natin yung mga susunod na hakbang. Pero ang pinakamahalaga dito, yung sa ICI, magpatuloy yung kanilang investigasyon. At yun na nga, sinasabi ko, hindi talaga pwedeng exempted yung mga mababatas dito. Dapat yung mga mababatas na gumawa ng katiwalian, managot din sila. Do you think it will be an easy working relationship or at least a smooth sailing relationship between House and the ICI? Yes, with the new speaker, Boji D, because doon yung sinabi naman niya sa speech niya at yung pinatunayan niya na gumawa kaagad siya ng aksyon. Di ba kung matatandaan ninyo, there was no effort. Wala man lang effort na kahit hingin yung medical certificate ni Congressman Saldico, no? Pero dito kay Speaker Boji D, ginawa niya, kinancel na niya yung travel clearance, which means na dapat umuwi na si Congressman Saldico. Kung hindi, siya po ay haharap sa mga disciplinary action, no? At ako naman, ang imumungkahi ko, kung hindi siya umuwi, dapat hingan talaga natin siya ng medical certificate para malaman kung talagang ayaw lang niya umuwi dahil ayaw niyang harapin yung mga dapat niyang i-explain tungkol doon sa budget or talagang ano ba yung katayuan ng kanyang kalusugan. Kasi kung hindi naman life-threatening, di ba, pwede naman siya umuwi. Congressman Tiangco, isa po kasi sa mga ikinababahala ng mga nagkikilos protesta, yung mga nagmamarcha, ang sinasabi po nila, paano natin babaguhin kung systemic na po ito, kung isang malawakang sistema na po ito. Kayo po, bilang isang mambabatas, may kapangyarihan po na maghain ng mga panukalang batas, no, para talagang matiyak na magkaroon ng isang malinis at maayos na sistema na masusunod. Meron po ba kayong mga inihahanda halimbawa sa Kamara na pwedeng tumulong kahit papano sa pagtitiyak ng malinis na sistema? Kasi halimbawa po sa Senado, may mga panukala na magkaroon ng blockchain, yung blockchain bill para lahat ng mga budget nasa internet na, online na, kahit sino pwede makita ito. Meron po bang mga katulad na panukala sa Kamara? Yes, may blockchain bill on the budget na rin. Pinag-aaralan ko nga mabuti kung paano gagawin yung mga bagay na yan. Kasi nung last Congress, nung ako'y chairman ng ICT committee, may ganyang panukala na rin. Not only doon sa budget, but lahat ng government records. No? So that is one way.
this year, magmula nung siniwalat natin yung sa small committee, wala na small committee this year. Magiging transparent na yung BICAM. So, magiging maliwanag na kung sino ang mambabatas na nag-propose ng amendment o yung tinatawag na insertion. Kasi di ba ang problema kung makikinig kayo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi malaman kung sino yung nag-propose ng insertion, di ba? So dito sa gagawing bagong BICAM, una, live stream siya. Pangalawa, kung sinong gusto mag-introduce ng amendment o yung tinatawag na insertion, dapat papakilala niya yung sarili niya. So hindi na nakatago. So yan ay mga reform, mga first step na kinakailangan, no? Oho. At syempre, kaakibat nito, dapat may mga, kumbaga, may check and balance kasi dapat talaga, di po ba, Congressman Tiangco? So, meron po bang specific measures in that bill that will, talk about check and balance? Hindi. Yung isa naman, dapat i-reevaluate ng DPWH naman saan nakalusot yung ghost project, no? Paano nakalusot yung substandard project? Ngayon, yun ang dapat nating makita doon sa investigasyon para kung ano man yung mga loopholes doon ay matugunan natin at ma-plug natin, no? Mabuti nabanggit nyo, Congressman Tiangco, na dapat hanapin din yung mga good project. Kasi mahirap pong lahatin, di po ba? Yes. Dapat hanapin rin natin yung mga maayos na projects, no? Hindi lang naman yan sa flood control, di ba? Dapat, after the flood control, hanapin rin natin kung sa ibang mga proyekto, may mga ganyang katiwalian. At dapat may makita, di ba, Congressman? No, hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng, doon sa sitwasyon ngayon, talagang parang ang interpretasyon ko doon sa naririnig ko sa tao is parang ang iniisip nilang big fish dyan is yung legislator, di ba? Parang ang tingin nila doon sa iba, mas maliit na isda yun eh. Yun ang interpretasyon ko. I could be wrong. Well, at least narinig po namin mula sa inyo, no, Congressman Tiangco, kung ano yung mga ginagawang hakbang sa Kamara dahil ito nga po ang mga bahagi rin ng panawagan ng mga nagkikilos protesta sa araw na ito. Kasi nga, base rin dun sa mga report na nakuha natin, iba-iba rin kasi ang mga hinihiling, iba-iba yung mga hinaing ng mga nagkikilos protesta, pero lahat kontra katiwalian. So sa punto ito, magpapasalamat po kami sa inyo, Navotas Lone District Representative Toby Tiangco, para sa oras po ninyo. Maraming salamat po. Yes. And if I may add, ang pinakamahalaga dun sa ginawa ni Speaker Bogie D is yung realization na may problema talaga kami, di ba? If you will recall, right after the SONA of the President, sinabi ko na naman noon, di ba? Kami naman yung tinutukoy na mahiya kayo eh. Kami yun. So kami may problema. So dapat talaga may mananagot sa mga legislators. Alright, so ito po ang tututukan at aabangan po namin kung paano pananagutin ang mga dapat panagutin. Sige, mamaya po medyo mag-monitor tayo. Alright, maraming salamat po, Congressman Toby Tiangco. Okay, thank you. Bye-bye.